The Rat Race. May mga pag-aaral na 80 hanggang 70% ng karaniwang mamamayan ang nakakaranas ng rat race, na kilala rin sa tawag na Race for Survival o ang 1530 scheme. Kapag pinag-uusapan natin ang pera, trabaho agad ang pumapasok sa isip natin. Ito ay ang pagtatrabaho ng maigi para sa kapakanan ng ibang tao sa negosyo na di naman natin pag-aari. Pinagbubutihan naman natin ang ating pagtatrabaho, ngunit bakit laging kapos at laging hikahos? Lagi tayong nag-aalala na baka matanggal sa trabaho at laging hindi makaipon hanggat sa aabutan na lang tayo ng pagreretiro. Sa katunayan, ang ating takot at mga pagnanasa ang nagtutulak sa atin na maghangad na kumita ng malaki. Ang takot na walang perang panggastos ang nagtutulak sa atin na magtrabaho ng maigi, dahil ang takot na di natin mababayaran ang monthly bills at iba pang financial obligations. Ang ating takot ang nag-obliga sa atin na mapuyat at mag-overtime para kumita ng extra. Sa tuwing tumatanggap tayo ng sweldo, ang takot natin ay pansamantalang humuhupa dahil panandalian nitong mababayaran ang ating mga pangangailangan at mga luho. Tapos, ayan na, may pattern ng nabubuo. Gigising ng maaga papuntang trabaho. Tatanggap ng sweldo sa quincenas, magbabayad ng bills at mga basic needs. Gigising ulit ng maaga, pupunta ng trabaho tapos mag-aantay ng sweldo sa katapusan at paulit-ulit na lang hanggang umabot sa retirement age. Sa totoo lang, ang buhay natin ay perpetual habit ng dalawang emosyon, ang takot at pagnanasa. Kahit pa tumaas ang sweldo, ang cycle ay tuloy-tuloy dahil kalakip nito ang paglaki ng gastusin. Ika nga, pag lumalaki ang sweldo, gumaganda ang cellphone, dating nag-jeep, nagtataksi na. Dating kumakain sa karinderya, nagre-restaurant na. Sisibayan pa ito ng paglaki ng buwis na kakaltasin. Kaya ang tawag talaga dito ay rat race o ang race for survival, dahil ipinapakita dito na paulit-ulit lang ang cycle ng mga manggagawa. Dahil kahit ano pang sipag at galing ang gawin, hindi pa rin tataas ang sweldo na matutumbasan nito ang mga gastusin. Ang mga taong ito ay takbo ng takbo na walang pinatutunguhan. Sila ay bilanggo sa financial dilemma. Lagi silang nasa bingit ng alanganin. Ang kita nila ay kapantay lang o mas maliit pa sa actual na mga gastusin kaya laging kapos. Ang dilema sa pananalapi ay di kayang solusyonan ng kamangmangan. Ito kaya lamang lutasan ng kaalaman sa pananalapi. Buksan natin ang ating isip at sanayin natin ang ating diwa para maging financially literate. Lawakkan natin ang ating pangunawa para madiskubre natin ang malawak na oportunidad na maaaring kumita ng mas malaki sa mas maliit na time frame. Gamitin natin ang salapi patungo sa ating benepisyo. Maging master ka ng sarili mong finances at hayaan mong pera ang magtrabaho para sa iyo. Gamitin mo ang iyong takot at pagnanasa para sa iyong advantage. Huwag mong hayaan na emosyon ang mangibabaw sa iyong angking talino. The choice is yours.